Mumula sa Presidential Communications Operations Office, kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Television. The peace process. Mapayapa, masaganang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Naroon, ano man ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Biyernes 26 de Hunyo 2015. At patuloy na nakakaagapay natin, nakakatuwang natin ang bukod tanging mutya ng People's Television Channel 4, Miss Ara Perez. Good morning, Ara. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas, patuloy na kumukuti-kuti tapang kanyang ningning tandahan ng Baliwag, Bulacan, ang aking co-anchor lady with a lipstick smile, Miss Vebs. Good morning. Good morning ka, Francis. Magandang Biyernes ng umaga po sa inyong lahat. Samahan niyo kami sa susunod na isang oras na pag-ati ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Julia. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya. Sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning. Sa kabuuan ng ating Friday edition, kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan, pagsuri sa ilang mga maiinit na usaping nakalatag at nakaguhit sa ilang mga pahigang pangumaga, at gayon din naman ang napapanahong issue para sa ating hapag ng talastasan na kung saan, mga kaibigan, kayo pong lahat ay aming inanyayan patuloy na sumubaybay sa ating Radyo Vision sa Radyo ng Bayan at sa lahat ng mga himpilan ng Philippine Broadcasting Service Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Worldwide pa rin. At patuloy na kasangga natin ang People's Television Channel 4 at ang agapay rin po natin ang IBC Channel 13, mga dyan mamayang alas 12 ng tanghali sa pamamagitan ng isang delay telecast. Samantala, mapapanood nyo rin po kami ngayon sa online www.ptv.ph. At mga kaibigan, para po sa mga nais sumali sa ating talakayan, maaari po kayong mag-text na inyong mga kuro-kuro, komento at katanungan sa ating hotline number 0922-358-2679. Huwag lamang kalimutan, please, ang inyong mga pangalan at addresses dahil in fairness, hindi po namin mababasa ni Vivian ang mga mensaheng walang pangalan. At please lang, hanggat maaari, ano po, shorten? Yes, KISS. Or KISS. Keep it short and simple. Kiss. Okay. At hindi po kami nag-e-edit. Kahit na itanong nyo kay Bong, hindi po kami nag-e-edit ng inyong mga text. And toto, binabasa namin. Okay. So, tuloy-tuloy na tayo. At Vips, ikaw ba'y nakarating na lately? Nakapasyal ka ba sa Chinatown? Ay, hindi pa ako nakapunta lately dyan ka, Francis. Ano? Huwag kang basta magpupunta dyan. Bakit? Kasi meron bawal na? Hindi naman. Pero merong nagiging controversial na usapin dyan na yung arkong lang na worth millions na pinagawa ng Chinese, well, hindi natin alam kung Chinese government. Ang sabi nila, wala raw counterpart ang local government ng Pilipinas o ng Manila. Natayo yung arko, pero nagpo-protesta din yung ilang mga Chinoys within the perimeter, within the community, dahil sabi nila hindi daw maganda yung nakalagay na sulat doon sa arko. Ay, tama yan ka, Francis. Nabalitaan nga natin yan, ano? Itong arko daw na to ay nagkakahalaga ng $500,000 o 22.5 million pesos. At ang gumastos nito ay yung City of Guangzhou daw.
nakalagay dito sa arko. Ano ba yung mga... Ang nakalagay ay Chonggozheng. Ang ibig sabihin... Teka, basahin mo nga mabuti. Hindi ko lang kung tama yung pronunciation ko, based sa Mandarin or... Ulit. Pero based sa English na pagbasa, Okay. Chonggozheng. Ang ibig sabihin daw nito, Ka Francis, ay outpost of China. Aba, di parang ano nila yan? Parang, teka muna, parang hindi ko gusto yung tunog eh. Oo. Chonggozheng. Oo. Si Zheng! Aba, in-check ba ito? Ako talaga. Yun yata ang ipinoprotesta nila dahil ang kahulugan yon outpost of China. Parang hindi nga naman maganda dahil yung Chinatown, ang karamihan na nakaninirahan dyan, a great majority, are Chinoys. Hindi po purong at saka talagang hindi naman talaga. Oo, hindi naman talaga. Bakit nilagyan nila ng ganong mga kataga? Oo. Masakit yan. Kaya naman marami ang nananawagan na sana gawan ito ng paraan ng at least ng Manila City Government. Kasi naman ang gumastos ang gobyerno ng China parang wala tayong ni sansentimong counter. Kaya nilagay nila yung gusto nilang Chonggozheng. Okay. Pero sana wag tayong pumayag. Palitan mo yung pangalan mo, Zheng. Palitan mo na, Zheng. Sa lalong madaling panahon. Okay, 9 minutos, 9 segundos makalipas ang 6:00. At sa puntong ito, ilagawan muna natin, Bevs, ang sitwasyon ng ating mga pangunahing lansangan within Metro Manila para sa kapakanan ng ating mga motorista sa pamagitan po ng ating the one and only one, Julius Loverboy Desamburon. Jules, good morning. Go! Francis at Vivian, magandang umaga bansang Pilipinas, magandang umaga Metro Manila. Silipin na po natin ang pinakahuling lagay ng mga pangunahing kalsada sa tulong ng MMDA Traffic Metro Base. Unahin natin lagyan ang bahagi po ng EDSA P-Tuazon sa lungsod po ng Quezon. Sa mga sandali pong ito ay nagiging maluwag pa naman ang daloy ng ating sasakyan, lalo na po yung mga patungo po ng area po ng southbound, patungo ng Makati. Gayon din po yung mga pabalik na po ng area ng North Avenue at ng Muñoz. Yun naman po mga daraan ng service road ng Araneta Center at ng Cubao ay hindi rin naman po gano'n nagsisikip pa naman ngayong alas 6:10 o mag-aalas 6:10 na po ng umaga. Lipat tayo ngayon, EDSA Magallanes naman tayo. Silipin natin kung ano nga ba magiging sitwasyon ng trapiko. Sa mga sandali pong ito ay nagkakaroon po lamang ng build-up yung mga patungo po ng area ng Orense at ng Ayala. Yan po yung mga sasakyang galing po sa may bahagi ng South Luzon Expressway. Pero sa mga sandali pong ito ay nagiging tuloy-tuloy pa naman kahit na unti-unti nang tumataas ang volume ng mga sasakyan sa mga sandali pong ito. Yun naman pong pabalik ng area ng NAIA Terminals 1, 2, and 3. Wala pa naman kayong aasahan na mabigat na sitwasyon ng trapiko. Tayo ngayon ng C5 Green Meadows bilang alternatibong daan ng ating mga motorista kapag po traffic sa kabaan po ng EDSA. Dito po sa may bahagi po ng Green Meadows area, nagkakaroon po lamang ng kaunting pagbagal sa daloy po ng ating sasakyan. Lalo na po yung mga patungo po ng area po ng Makati at ng Taguig. Yun naman po pabalik ng area ng Tandansora at ng University of the Philippines. Nagkakaroon po naman o nagiging maluwag pa naman ang daloy ng sasakyan. Pero once na naging stop na po yung ating stop and go signal, ay hihimpil po ng panandalian lamang yung ating mga motorista. At syempre, lungsod ng Maynila, area po ng Quirino Grandstand Rojas Boulevard, wala pa namang inaasahan na mabigat na traffic situation na magkabilang lane. Patungo po man kayo ng area ng Manila City Hall o kaya po ng area naman ng Coastal Road kung saan po ay nagiging passable at green and glowing yan para sa ating mga motorista. Ngayon po, araw po ng Friday, araw po ng Biyernes, number 990 ang ating number coding scheme. Iwas po lamang kayo sa lungsod ng Las Piñas at ng Makati dahil huli ang kanilang pagpapatupad dito. At syempre meron tayong window hours, mamaya po yan, 10 a.m. until 3 p.m. Para sa Radyo Vision, Julius Desamburon, Media ng Bayan. Thank you very much, Julius Loverboy Desamburon. Nagatid sa ating orasan, 12 minutos, 17 segundos makalipas
ang alas 6. Tuloy-tuloy muna tayo, Bears. Oo, magbasa muna tayo ng mga text messages mula sa ating mga taga-subaybay. Ka Francis, Miss Vivian, pabati po si Miss Robilyn Prieto, Fernando, Yusan, Efren Riego, Efren Meiko, Jezebel Reyes, Rhea at Rika Catli, Miss Shantan Flower Fairy, Iran ng Mulanay Family, Jay, Calarisa Gonzalez, Lenny, Sabio Elian Ramos, Jessica Alonzo, Laika Ortega, Ate Marjorie Sevilla, Teston, Ariel Pantoja, Rashley Claude, Lionel Alodria, Angara Marlon Famelaran, at sa lahat ng Triple DFSST at kay Miss Sweet Sexy ng General Luna. It's me, Marvin Pantoja ng Palhi, Calapan City. Okay, mula pa rin sa ating aparador ng Message Center, maupay nga aga, Hiton Ramirez, Ngan Bonita Family, sa Barangay 4 Poblacion, Hernani Eastern Samar, Jemly Ramirez po ito. Pakibati po ng happy birthday si Adrian Nones, Gerald Nones at Patricia Barlaan. Salamat po. Ka Francis, Miss Bebs, good PM ang pinagawin ng government na gawing 500,000 ang 5,000 ang initial pension sa halip na dagdagan ng tig 2,000 bawat miyembro. Mr. Moises ng Baguio City, mabuhay kayong dalawa. Texter mula sa IBC 13. Good PM, pwede kong manawagan diha sa aking igsoon na nasa Laguna, si Gloria Kilaton Quintaro. Ang nananawagan niyan sa Carcar City, Cebu, Luz Kilaton Bertes, kasi kaya namatay na papanay mo. Attorney, salamat. IBC 13 pa rin. Salamat Ka Francis at Miss Bev sa pagbasa sa panawagan para sa aking igsoon na si Gloria Kilaton Quintero. Mula pa rin sa IBC 13 viewer, good PM po, Jerry po ito ng Infanta Quezon. Comment lang po about BBL para sa nananawagan sa pagpasa ng BBL. I-check muna nila ang nilalaman nito sa internet para magkaroon sila ng idea kung gaano ka-unfair ang provisions nito at wala pong Bangsamoro government kundi Bangsamoro Autonomous Region lamang. Viewer pa rin sa IBC 13. Hello po. Good noon. Pakibati lang po pamilya ko dyan sa Cagayan de Oro City, dyan sa Riverside, mga Salico family from Jefferson, Salico. Thank you very, 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 very much. Okay. Samantala, 15 minutos, 5 segundos makalipas ang alas 6 sa unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Okay, puntahan natin ang radyo ng Bayan Lawag with Ronald Valdres. Ronald, na imbagabigat, konektado ka. Ronald. Okay, babalikan natin ang Lawag, Bebs. Yes, puntahan naman natin ating kasama mula sa Davao City. Nariyan si Peng Alinio. Peng, magandang umaga. Konektado ka. Yes, layuning panatili na rabies-free ang lalawigan ng Ilocos Norte, lalong pinagat ang lokal na pamalan ang kampanya kontra rabies kasabay ang vaccination sa mga ato sa lahat ng mga bayan. Mga paaralan sa elementarya ang pangunahing pinupunta ngayon ng Provincial Veterinary Office upang ituro sa mga bata kung paano maiwasan na makagat mga senyales kung may rabies ang ato at kung paano ang gagawin kung sakaling makagat ng ato. Sinabi ni Dr. Lloyd Valenzuela, Provincial Veterinarian, na pangunahing biktima ng mga kinakagat ng ato ay mga bata, lalo na ang mga mag-aaral sa elementarya, kung kaya't kailangan na maturuan ang mga ito kontra rabies. Ayon kay Dr. Valenzuela, target ng kanilang opisina na mapuntahan ang lahat ng mga paaralan sa lalawigan hanggang katapusan ng kasalukuyang taon upang lalong masiguro na mapanatili na rabies-free ang Ilocos Norte. Simula noong Enero hanggang sa kasalukuyan ay abot na sa 9,744 na ang napakunahan na sa buong Ilocos Norte o 14% sa kabuuan, halos 70,000 aso sa buong Ilocos Norte. Ang Ilocos Norte ay nadeklarang rabies-free noong 2012 matapos ang isinagawang mass vaccination ng Provincial Veterinary Office ng Ilocos Norte kasama ang pribadong grupo na Group
Global Alliance for Rabies. Para sa Radio Vision, Ronald Valdez mula sa DWS, Radio ng Bayan Lawag, Media ng Bayan. Maraming salamat. Yan po si Ronald Valdez mula sa Lawag. Okay, at puntahan natin ngayon ang Radyo ng Bayan Davao with Miss Peng Alinio. Peng, maayong buntado ka. Maayong buntag, Francis. Maayong buntag, Vivian, at sa lahat naman nakikinig sa buong Pilipinas. Nakatira na ngayon ang may 4,360 mga survivors ng Bagyong Pablo na humagpitito noong ika-4 ng Disyembre 2012 sa Compostela Valley Province. Ito ay mula sa pondo ng pamahalaan na nagkakahalaga ng 2 bilyong piso na binigay ni Pangulong Benigno Simeon Aquino III sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Modified Shelter Assistance o MSAP. Ito ay para sa on-site reconstruction ng mga bahay na nawasak sa mga lugarang no-build zone ng gobyerno. Ang mga nakatira ngayon, pamilya sa nasabing mga bagong bahay ay mga miyembro naman ng Neighborhood Association of Shelter Assistance o NASA sa mga barangay. Ayon kay Commonwealth Province Social Welfare and Development Officer, DSWDO Chief Josephine Frasco, na noong ika-15 ng Hunyo nila sinimulan ang pamimigay ng susi at mga certificates of occupancy para sa mga bagong bahay ng mga Bagyong Pablo survivors sa tulong na rin ng lokal na pamahalaan ng Compostela Valley Province sa pamuno ni Governor Arthur para sa Radio Vision. Sa ngalinyo ng Davao City, Media ng Bayan. Thank you very much, Peng Alinio. Pumunta naman tayo sa Borongan, Eastern Samar. Nariyan natin kasama ang si Pen Pomida. Pen, magandang umaga. Konektado ka. Salamat nga na maupay nga aga, kinilala at binigyang parangal ng DSWD Region 8 ang Pantawid Pamilya High School graduates ngayong taon ng Eastern Samar sa ginanap na programa kamakailan sa Provincial Capitol Gym dito po sa lungsod ng Borongan. Ang okasyon na kilala sa tawag na pagdiriwang para sa Pantawid Pamilya graduates ng 2015 ay linahukan ni DSWD Assistant Regional Director Resty Makuto. Nabatid na may kabuuang 2,209 high school graduates ng 40 ang probinsya ngayong taon. At sa bilang na ito, 236 ang mga achievers. Sa mensahe ni ARD Makuto, kanyang pinuri ang mga graduates sa kanilang ipinamalas na galing at talino. Silaan niya ang maituturing na mukha ng pagbabago. Pinatutuhanan ani Makuto na ang kahirapan ay hindi hadlang sa pagkamit ng edukasyon. Kailangan lang anya na magpursige sa pag-aaral habang may oportunidad. Binigyang diin pa ni Makuto na ang pamahalaan ay handang tumulong, magsilbing tulay at gumabay sa mga kabataang nagnanais tapos ng pag-aaral. Sinabi pa niya na may mga scholarship program ang pamahalaan sa kolehiyo, kabilang dito ang ipinagkakaloob ng CHED para sa mga top 10 graduates, ang Study Now Pay Later at ang Expanded Student Grant in Aid Program for Poverty Alleviation. Ito anya ay naglalayong matuldukan ang siklo ng kahirapan na nakakaapekto sa mga may hirap subalit magagaling na mga mag-aaral. Kanya namang hinimok ang mga magulang na patuloy na suportahan ang edukasyon ng kanilang mga anak. Para sa Radio Vision, Pen Pomida ng Borongan, Eastern Samar, Media ng Bayan. Maraming salamat, Pen Pomida. 21 minutos, 1 segundos makalipas ang alas 6, Bebs. Yes, puntahan na natin ang ating kasamang si Ara Perez para sa karagdagang mga balita. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision, Pangulong Aquino nagbigay na ng pahayag kaugnay sa mga sinasabi ni Vice Presidente Jejomar Binay matapos nitong magbitiw sa gabinete. Mga kaalyado ng Administrasyong Aquino, ang mga naging pahayag ni Vice President Binay. Lungsod ng Maynila, pinalakas rin ng kampanya laban sa kriminalidad. Mga mauhusay na election practices na ipinatutupad sa Pilipinas, pinapurihan ng Association of Southeast Asian Nations.
Siksik at mainit ang mga balita, kaya tutok na kasabay ng inyong almusal dito sa Radyo Vision, Media ng Bayan. Maraming salamat, Frank. Magandang umaga, Pilipinas. Bago natin tuluyang lasapin ang ating weekend, narito na muna ang mga balitang nakalap ng Media ng Bayan. Una sa ating mga balita, nagbigay na ng pahayag si Pangulong Aquino kaugnay sa mga sinabi ni Vice Presidente Jejomar Binay kahapon matapos itong magbitiw sa gabinete. Sa kabila niyan, sinabi ng Pangulo na mas nakatutok ang kanyang administrasyon sa paglilingkod sa bayan sa gitna ng umiinit na mga usaping politikal. Ang detalye mula kay Rocky Ignacio. Tiniyak ni Pangulo Aquino na hindi magpapaapekto sa usaping politikal sa bansa ayon sa Pangulo tungkulin niyang ayusin ang bansa halo sa politika. Nagsalita ang Pangulo sa harap ng aligasyon ni Vice President Jejomar Binay laban sa administrasyon ng umano'y selective justice at hindi umano pagtugon sa problema ng MRT at Mama Sapano. I have about 370 days or so remaining. Yung interest ko, siguraduhin na ma-maximize lahat ng opportunities para sa ating taong bayan. Patakbuhin itong bansang to. Hindi siguro primary function ko makihalubilo sa usapang politika, lalo na kung kaugnay doon sa eleksyon ng 2016. No? Yung 2016, baka iba may luxury na mag-concentrate ng kanilang lahat ng oras na gising para itulak yung kanilang kandidato. May responsibilidad na pagandahin lalo itong lipunan natin ito, itong bansa natin ito, at yung hindi ako papayag na madidistract yung atensyon natin sa paghahalo sa usapang politika na palagi ko naman klaro-klaro sa taong bayan kung sino nagsasabi ng tama at mali. Git ng Pangulo na sasagutin ng gabinete punto por punto ang obserbasyon ni Binay. Well, sasagutin ng kabinete point by point lahat ng mga sinumbat niya kahapon. Pero palagay ko yung record will support my case na number one, inalisan ng taong bayan, binigyan ko sa kanya lahat ng pagkakataon na hindi siya maging tawag dito spare tire. No? Yung kasundo namin, yung assignment niya na housing, hinirit niyang idagdag yung OFW at lahat ito, yung ipinagkaloob natin sa kanya yung pagkakataon na manatili yung kanyang popularity ratings. No? Bagamat hindi natin siya kaalyado nung tumakbo sa eleksyon, bagamat noong 2013 nandun siya sa kabilang grupo, hindi natin siya parang pinigilan na yung magkaroon naman ng pagkakataon na ma-recognize yung kanyang trabaho. 5 taon kami nagsama sa kabinete, wala akong maalalang sitwasyon kung saan siya humingi ng pagpupulong na hindi siya napagbigyan. No? Hanggang sa mismong pagdala ng kanyang sulat, o nung pinadala yung sulat, natanungin siya kung anong talagang dahilan dahil nga tinuring ko siyang membro ng official family. Nagsalita ang Vice Presidente laban sa administrasyon matapos magbitiw sa gabinete. Medyo nagulat ako yung bakit nagkaroon ng resignation at this point in time. So I called him up and eventually we got to talk at tinanong ko sa kanya specifically ano bang dahilan. I think I used the word casus belli. No? What was the immediate reason for that prompted him to do this action? Ang sagot niya sa akin, marami raw, isusulat na lang niya at padadala niya sa akin. Sabi ko, sa natapos yung conversation namin, sige, hintayin ko na lang. Aminado ang Pangulo na saktan siya sa naging pahayag ni Binay. Siguro, ganyan talaga ating bansa, no? Yung baka naman napag-isip siyang hindi siya ma-endorso natin. So, kailangan na ipakita niyang hindi niya kailangan yung endorsement o may mas maganda siyang kaya magawa. Ngayon, ang dami ko gusto sabihin sa totoo lang, pero palagay ko dapat yata yung i-formalize ko na rin yung statement para maging maliwanag na maliwanag, no? Sa ating mga sagot sa kanyang mga sumbat. At siguro kung tatanungin niyo anong pakiramdam ko, pangkaraniwan naman siguro sa Pilipino, kaya na lumagay sa posisyon ko, paano ko ba sa trinato ng mali at tapos ito sinukli. Kaya thank you na rin sa kanya. Git ng Pangulo, na ibahagi nito ang kanyang pananaw noong miyembro pa ito ng gabinete. Yung sinabi na nanay ko yung tama na sobra na, medyo mahaba-haba yung nilita niya at nadama ng taong bayan yung nilita niya ng dictatorship. No? Yung lahat ng kasalanan ng dictatorship. Ngayon dito, again, no? As of 2 days ago, well, sorry let's be precise. Basta nung pinadala niya sa akin yung sulat, wala naman tayo yung tinanong ko sa ano ba talaga issue, hindi ka ako masagot. So at that point in time, no, parang wala pa rin siyang masabing dapat ikabubuti ng palakad natin dito sa bansang to.
Ngayon yung after ng statement niya kahapon, tila marami siyang kinikimkim na mga sikreto para magpaganda sa pagpapatakbo ng bansang to. Palagay ko may obligasyon siya ng membro siya ng kabinete na ibinahagi niya to. No? Pero siguro maganda na rin pagtatanong sa akin bakit niya binahagi. Palagay ko saan lang tanongin niyo. Kung may maitutulong ka sa ikabubuti ng taong bayan na pinangakuha natin paglilingkuran, bakit mo naman sinesikreto? Pinuna rin ng ilang mga kaalyado ng administrasyon ang mga naging pahayag ni Vice President Jejomar Binay kahapon matapos nga itong magbitiw bilang miyembro ng gabinete. Ayon kay Caloocan Representative Edgar Erice, palaisipan sa kanila ang mga naging Vice Presidente, gayong kamakailan lamang ay sinabi nito na umaasa siyang i-endorse siya ni Pangulong Aquino para sa 2016 elections. Dagdag pa nito, kung may nakitang mali ang Vice Presidente, bakit hindi ito tumulong sa pagresolba dito? Ayon naman kay House Speaker Feliciano Belmonte, dapat ay noon pa lamang ay nagbitiw na sa gabinete si Binay kung puro pambabatikos lamang ang sasabihin nito sa administrasyon. Samantala, sinabi ni Senador Antonio Trillanes IV na posibleng maapektuhan ang kandidatura ni Vice President Jejomar Binay dahil sa mga binitawan nitong pahayag kahapon ng administrasyon. Balitaan mo kami, Jade Miguel. Nanindigan si Senador Antonio Sonny Trillanes IV sa kanyang paniniwala na di na itutuloy ni Vice Presidente Jejomar Binay ang kanyang pagtakbo sa 2016. Anya, kilala na niya kasi ang ugali nito at kakayahan nitong gumawa ng desisyon. I still maintain na hindi tatakbo si Vice President Binay sa 2016. Matapang yan siya magsalita. Nakita ko na yan nung sa Manila Pen incident. Nung nagpaplano kami, hindi, matapang siya eh. Nagbigay siya ng salita niya eh. Siya sumipot, iniwan niya kami sa ere. Bukod pa rito, makabubuti paan niya sa bansa kung hindi pagpapatuloy ng Vice Presidente ang pagtakbo sa pagkapangulo sa susunod na taon. Ano nangyayari po yan? Pagbaba niya rin sa survey, do you consider it your personal victory? I would like to believe it's the nation's victory. Dagdag pa ng senador, unti-unti nang nawawala ang suporta sa Vice Presidente lalo na sa ginawa niyang pahayag kahapon laban sa administrasyon. Dahil sa patuloy na pagbaba ng suporta ng publiko sa pagtakbo ni Binay, may nakikinitang bagong senaryo ang senador pagdating ng Oktubre. Alam nyo ito ang nakikita kong senaryo. Pagdating na October, ang top 3 candidates na ng makikita sa survey would be si Senator Grace Poe, Secretary Maroas, at si Mayor Duterte. Baka number 4 na lang yan si Vice President Binay. Kaugnay naman sa mga investigasyon ng Senado ukol sa mga alegasyon laban sa Vice Presidente, sinabi ng Senador na patuloy silang mag-iimbestiga sa mga kaso ng korupsyon. Ang sa akin, habang may anomalya pa na sa aming paniniwala ay worthy na i-presenta at ilabas para on record magiging basis namin yan for legislation or just for public information, ilalabas, magtutuloy-tuloy ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel. Sa ibang balita, pinalakas ang kampanya laban sa kriminalidad sa lungsod ng Maynila. Ito ay sa pamamagitan ng mga bagong patrol cars na ibinigay sa Manila Police District. Yan ang tinutukan ni Julius Isamburun. Mabilis nang makakaresponde sa anumang krimen ang Manila Police District. Ito ang siyang binigyan diin ni Mayor Joseph Ejercito Estrada matapos itong i-turn over ang 15 bagong mobile patrol cars bilang bahagi ng Araw ng Maynila. Ayon kay ang kanyang tiwala na tuluyang malalabanan ng MPD ang krimen tungo sa ikauunlad ng lungsod. Basta walang peace and order, mag-aalis na ng mga negosyante, matatakot ng mga taong bayan. They want to be, when they are in their home, they want to feel safe. The same thing with the businessman. Ayon sa dating Pangulo, panahon na para ibalik ang imahe ng MPD na Manila's finest. I'm very proud of our policemen na talagang they're now sincere and serious with their job. Marami na ako ulit. Matapos ang seremonya ay pinresenta ng MPD kay Mayor Estrada ang mga baril motorsiklo na kanilang nakumpiska mula sa ilang krimen. Na-recover na ating mga sa mga riding tandem. Marami
Buo naman ang pasasalamat ng MPD kay Mayor Estrada matapos ang pagsisiguro na ipagkakaloob ng city government ang allowance para sa kanilang mga pulis. Bukod dito, ibinigay na din ang mga pabuya para sa nakapagturo sa ilang high profile at most wanted criminal sa lungsod. Sa recommendation po namin ay binigyan niya ng reward kung sino man na unit o personnel o mga informants na makapagbibigay ng informasyon tungo sa pagpahuli ng itong mga wanted persons na ito. Kasi po, hindi naman po mahuhulihan kung wala tayong informant. Dahil dito, nangangahulugang tuluyan ng bababa ang crime rate sa lungsod ng Maynila. Tala todo din ang ibinigay na seguridad ng MPD sa pagdiriwang ng Araw ng Maynila. Prepare po ang Manila Police District upang suportahan ang mga activities ng siyudad ng Maynila. Tulad na lang po ng mga nakaraang mga activities. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius D. Samboron. At yan na po muna ang mga ulat para sa sandaling ito. Balik na sa inyo, Francis at Vivian. Maraming salamat, Ara Perez. 33 minutos, 13 segundos na makalipas ang alas 6. Buksan natin ang ikalawang aparador ng message center mula kay Zailen Garbo ng City. Parang inaangkin na ng China ang bansa natin sa arko na ginawa nila. That's very alarming. Sana may gawin ng gobyerno hinggil dito. Good day po sa inyong dalawa. Pag-greet lang po ang mayong buntag. Diha sa Elio family of Tomas Opus Southern Leyte, Samuel Elio po ng Antique. Maraming salamat po. Happy morning kina Inday Borgas, Samsam Borgas, Zairus Cabangcala, Eli Hentalian. Pagbati mula kay Darna Reyes, Barangay Limarayon, Calbayog City. Morning, comment ko lang po, ano po bang nangyari sa kaso ng Philippine Sea? Dapat po ay panindigan ba ng gobyerno na sa atin ang isla? Sa Jose po, ito ng Naga City. Ano po ba ang mga hakbang natin ng ating pamahalaan? Gumagawa ng hakbang, hindi po pwedeng hindi. Okay, Vebs? Maganda umaga, Radyo Vision. Pakibati po ng Happy Fiesta ang Barangay Baclaran, Parañaque City, June 27, 2015. Mother of Perpetual Help, Martin Salomon. Kuya, maganda umaga po. Araw-araw kami nanonood sa inyong programa dito po sa Bislig City, mga goy. Greet po muna kami kay Ashley Nicole Pabon, Cheche Pabon, June Pabon, at sa lahat ng Pabon family. Malinaw po ang programa nyo dito. Maraming salamat po, Kuya. Maganda umaga sa iyo, Ka Francis. Vivian, binabati ko lang ang Buendia family dyan sa Maynila. Mula po yan kay Obet Buendia ng Rawis Can Avid. Good day, M po. Sana makita at kilatisin ng mga botante ang tunay na katauhan ni VP Binay. Kakulay niya ang kanyang puso. Thanks. Mula po yan kay Jolina ng Parañaque City. Kakulay ang alin? Puso? Puso. Heart. Heart. Yes. Heart. Okay, akala ko. Hindi pusod. Pusod. Magandang araw, Kuya Francis at Ate Vibs. Kamusta po, Kuya? Pakibati ng happy birthday ang kapatid kong Sigis Kagawad, Socorro David. We love you. From David family, salamat po Nena David ng Porac, Pampanga. Okay, at good day, and Ms. Viv. Sayang, sana magbago ang isip ni Duterte. June ng Davao. Okay, 35 minutos, 30 segundos makalipas ang alas 6. Bebs! Yes, narito na po ang palitan. Yes. Bebs. Sige na, Bebs. Tuloy ka na. Oo, narito na ang palitan ng piso kontra dolyar at iba pang foreign currencies. Hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kada US dollar po ay may palitang 45 pesos and 15 centavos. Japanese yen, 0.37 centavos. UK pound, 70 pesos and 89 centavos. Canadian dollar, 36 pesos and 44 centavos. Australian dollar, 4 pesos and 72 centavos, Real 12 pesos 0.04 centavos, Dinar 119 pesos and 74 centavos, at Euro 50 pesos and 58 centavos. Ang palitan pong yan ay hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Maraming salamat po. 36 minutos, 26 segundos makalipas ang alas 6 sa ikalawang bahagda ng ating weekend presentation. Paranin muna natin ang ilang paalala mula pa rin sa inyong himpilan.
39 minutos, 9 segundos. Makalipas ang alas 6, nalulungkot ako, Vips. Lungkot na lungkot ako, pero ganun pa man, ikaw na ang magpakilala sa ating piling panauhin sa ating Friday edition ngayong araw na ito, bagamat may kalungkutan. Well, kapiling naman natin sa telepono, mga kaibigan, mga kapanayan po natin. Si Secretary Proceso Alcala ng Department of Agriculture. Magandang umaga po, Secretary. Magandang umaga po kay Ka Francis. Ipagpamanin po dahil hindi miscommunication po ng tao ko. Sana po ako'y nandiyan ng personal. Susunod po. Maraming salamat, ganun pa man, at napaunlakan nyo ang ating Radio Vision. Secretary Prosi, unang-una ang aming pagbati ng anibersaryo ng ating kagawaran ng pagsasaka. Happy anniversary po with you there at the helm. Inaasahan po namin na patuloy ang pagangat ng agriculture sa ating bansa. Ay, opo naman. Maraming salamat po. Ito nga pong linggo ito ay isang linggo po natin ipinagdiriwang ang 117 pagkakatatag po ng kagawaran ng pagsasaka at pangisda sa buong Pilipinas. Secretary, ito pong nakaraang taon, ano po yung mga masasabi nating talagang major achievements ng Department of Agriculture? Actually po, tuloy-tuloy naman po, balansyado po yung pagsasagawa ng lahat ng programa sa ating kagawaran. Pero uunahin ko na po, napakalaki pong pagkakataon sa atin na tayo po ay naalis po tayo doon sa yellow tag ng European Union. Alam niyo po, binigyan tayo ng yellow tag, ito po yung pag-warning na kung sakaling hindi natin gagawin yung mga gustong mangyari ng Europa, kung saan kukontrolin po yung illegal at unreported na mga panghuli ng isda, ay hindi po nila papayag magdala tayo ng isda sa kanila. Naalis po tayo sa yellow tag. At kung tama po yung aming pagkakapag-aral, ay tayo po talaga sa pinakamabilis na naalis ng bigyan ng yellow tag ng European Union. Yan. At ang kapartner po niyan ay tayo po ay nakasama po ang Pilipinas doon sa nabigyan po sa GSP Plus. Remember, kung tayo po ay kung hindi po tayo naka-access po sa GSP Plus, yung lahat ng mga produktong galing sa Pilipinas ay nagbabayad po tayo sa Europa ng nasa 23%. Dati po nagbabayad tayong kanya, nagiging competitive po tayo sa Europa, lalo na po sa mga fishing commodity, yung po mga produkto pangisdaan natin. Ngayon po, ay magsisiro po itong taripa natin. So sa tingin ko po, this is a very good start na tayo naman ang magdumina ng pagsusupply sa kanila. Isa po yan. Adya pa po Hello? Hello, yes sir. Opo, alam nyo, talagang natuwa ako dun sa balita ni Secretary Prosi, na naalis na tayo sa yellow tag. Kasi itong European Union o itong mga bansa sa European Union, isa yan sa mga pinakamalalaking markets ng ating mga isda. Hindi po ba, Secretary? Opo. Napakalaking bagay po niyan. At ito pong tinatanong nyo rin po, although hindi naabot pa rin yung 100% sufficiency sa palay production, but we are on our way. Ito pong nakaraang taon, ito pa rin po yung pinakamataas na production ng buong Pilipinas ever since nang tayo matutong magtanim ng palay. 18.98 million metric tons po ang harvest for the past year. So ito po yung another record-breaking year po. And yun po isa sa mga kakaiba rin po. At just last month po Francis, natanggap po ng ating mga tao ng livestock yung muling pagpapatotoo na ang Pilipinas po ay bird-free. Yan. At saka po FMD-free without vaccination. Dala po ito ng ating mga tao sa livestock at kasama po ito sa speech ng Pangulo kahapon dun sa exposition po sa SMX.
Okay. Now siguro, Secretary Prosi, magandang pagkakataon na mailarawan nyo sa sambayanang Pilipino na noon ang nai-adminimithi natin rice sufficiency lamang. Nag-adhika po kayo na talagang makamta natin yung food sufficiency. At ito naman ay talagang puspusang trabaho ng inyong tanggapan, 10 ng lahat ng nasa sektor ng agrikultura. Kamusta na po? Were we able to achieve that food sufficiency na para matiyak natin na mayroong pagkain sa bawat hapagkainan ng bawat mamamayang Pilipino na affordable? Actually po, Sir Francis, ang malaking bagay na atin pong nasasabi sa ating kababayan, although doon sa palay production, rice production, hindi pa po tayo around 96 to 97% tayo. Ang handa po nito, yung since 2010 po, buhat 2010 hanggang sa kasalukuyan, ang average na pagpo ng presyo ng karne sa buong Pilipinas ay tumataas lang po siya ng nasa 2.something%. Yun po yung annual increase of prices na sa ating karne. Samantalang ang inflation rate po ng ating bansa ay inaabot ng nasa 3%. So that means year in, year out, ay mas mababa po yung pagtaas presyo ng pagkain ng meat kaysa doon kaysa po sa cost of inflation. Napakalaking bagay po sa ating ekonomiya yun. At yun din po, Francis, na marami na po tayong binubuksan ngayong mga trade center para naman po sa wholesale ng mga gulay kung saan mukhang ito po ang isa sa malaking ipagbabago ng buhay ng ating mga kababayan. Ako po ay lumalambing na tulungan nyo na rin po kami sa pagpropongo na baka po mabuksan na natin yung pong trading center natin sa Benguet, sa La Trinidad, kung saan trade po siguro tayo ng between 1,500 to 2,000 metric tons a day. Kung saan may bagong pasilidades po tayo na mas makakatulong at makakadiretso po ang mga magsasaka makapagbenta po. Secretary, nabanggit po ninyo kanina itong Livestock Expo. Ano po ba yung mga maaaring makita na ating mga kababayan dito? At paano po ito makakatulong sa ating farmers and mga nagbe-business po sa poultry? Opo, doon po sa Livestock Expo, napakalaki pong tulong na yung pong even yung mga maliliit nating mga sa yung mga backyard race from small to medium scale ay nagkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng interaction, makita nila yung mga makabagong pamamaraan ng pag-aalaga, makita nila yung makabagong mga gamit po sa kanilang paghahayupan at magugulat po kayo kahit po ako mismo so surprised dahil ang dami pong makabagong kagamitan, ngunit abot kaya po at talagang ang maganda nito, napakarami pong mga galing sa ibang bansa na for the first time nandito po sa ating bansa sapagkat sabi po nila, sila po nagsasabi na ang kanilang kumpanya po ay napakataas ng pagtingin lalong-lalo na po sa pagdating sa ekonomiya. At sa livestock po ay talagang nakita nila kung paano ito nag-i-increase sa bansang Pilipinas. So, nakatutok po ito. So, kaya po, again, it will generate income para po sa buong bansa natin, but also it will create jobs po sa ating mga kababayan. Sana, Secretary, inaasahan po namin ni Vivian na sana paglibre kayo sa mga susunod na araw, pasyalan nyo po kami dito sa ating himpilan mula alas 4 ng umaga hanggang alas 7 po tayo magkwentuhan sa aking palatuntunan para naman po mailarawan natin ang mas ang naging tagumpay ng Department of Agriculture sa ilalim ng Aquino Administration. Secretary, pwede ba yon na maglambing kami sa inyo? Opo, Francis, hindi po, ako po humingi lang ng miscommunication lang po ng aking mga tao, pasensya po, but pipilitin ko po na personal na makarating sa inyo. Alam niyo naman ako, pang madaling araw po ako sa inyo, walang problema po. Sige po, we will not take too much of your busy time dahil ngayon po ang last day ng inyong celebration. Basta't in spirit, kasama kami ni Vivian dyan sa inyong tagumpay, Secretary.
Mabuhay po kayo, po tayo sa ating mga kasamahan at pakinig. Opo, happy anniversary po sa Department of Agriculture, mga kaibigan. Nakapanayan po natin si DA Secretary Proceso Alcala. Okay, tuloy-tuloy na tayo, Viv, sa 49 minutos, 19 segundos na makalipas ang alas 6, Vivs. Yes, alamin na po natin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw. Mula sa ating kasama ang si April Lenerio. April, good morning. Magandang umaga, Pilipinas, sa ating mga viewers at listeners. Narito na ang latest sa ating panahon. Kung ano ang weather condition kahapon, magpapatuloy pa rin yan ngayong Biyernes. Sanhi ito ng pagiging dominante Intertropical Convergence Zone dito sa may Mindanao. Kaya sa mga susunod na oras, asahan po natin ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dito sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao. Habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon ay makakaranas naman ng partly cloudy to cloudy skies with isolated thunderstorms na kadalasan nangyayari sa hapon o gabi. Ayon sa Pag-asa, magpapatuloy rin ang ganitong weather condition this weekend. Kaya magdala ng payong kung aalis ng tahanan ngayong Sabado at Linggo. Samantala, ilang araw na lamang bago mag-Hulyo. Bilang inyong gabay, narito ang mga weather systems na i-implement sa ating panahon. Kabilang dito ang Intertropical Convergence Zone na breeding ground ng mga low pressure area at bagyo. At ang Southwest Monsoon o hanging habagat na kadalasang nagdadala ng mga pag-uulan lalo na sa kanuruang bahagi ng ating bansa. At nandiyan na rin po ang posibilidad ng pagbabantay natin ng mga sama na panahon tulad ng low pressure area at tropical cyclone. Ayon sa Pag-asa, 2 hanggang 3 ang bilang ng bagyo na maaari nating batayan sa susunod na buwan. Maging una sa ulat panahon, please follow us on Twitter, like us on Facebook at bisitahin ang aming website sa www.panahon.tv. At yan ang dito sa Pag-asa. Para sa Radyo Vision, ako po ang inyong weather girl, April Lenerio, Media ng Bayan. Maraming salamat, April Lenerio. 51 minutos, 21 segundos makalipas ang alas 6 sa ikalawang sigwada ng ating Provincial Roundup. Unahin natin ang ating radyo ng Bayan Lucena with Mayet Balquedra. Mayet, magandang morning. Konektado ka. Magandang umaga. Itinuturing ng Armed Forces of the Philippines na climate change at ang mga dumarating na kalamidad sa bansa ang pinakamatinding kalaban ng sandatahang lakas at hindi ang mga armadong kaaway. Kaya naman, outgoing AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang Jr. nang siya ay bumisita sa Southern Luzon Command dito sa camp na Carlucena City na ang lahat ng mga sundalo ay dapat na aktibong makilahok at suportahan ang mga lokal na pamahalaan sa mga programang kontra kalamidad. Samantala, kaugnay naman sa programa ng Administrasyong Aquino para sa AFP, lubos ang pasasalamat ni General Katapang. Una ay sa pagbibigay sa kanya ng Pangulo ng pagkakataong pamunuan ang AFP at pangalawa ay ang mga proyekto para magkaroon ng modernisasyon sa kanilang hanay tulad ng pagbili ng mga bagong sasakyang panlupa at pandagat, mga bagong kagamitan. Sa kanyang ginawang farewell call sa SOCOM, muling hinikayat ni General Katapang ang mga opisyal at ang mga kawal na huwag maging mapagmalabi sa tungkulin at igalang ang karapatang pantao. Para sa Radio Vision, Mayet Balquedra, Lucena City, Media ng Bayan. Thank you very, very much, Mayet Balquedra. Puntahan naman natin ang ating kasama mula sa Dagupan. Nariyan si Dexter Dupagan. Dexter, na imbaga bigat, konektado ka. Yes, maligay salamatan ng mga bigyan kabutan. May lugar na kung saan kakanlungi na mababang pang-abuso at pagmamaltrato sa lungsod ng Dagupan. Sa sinagawang groundbreaking ceremony para sa Papatayong Center for Women, sinabi ni Marilyn Fernandez na target nitong maitala ang zero violence sa mga bata at kababaihan. Ang naturang pasilidad ay para rin sa mga kababayan na kararanas ng anxiety, depression at iba pang karamdaman. Bukas din ito sa mga babaeng nais matuto sa may sasagong pagsasanay na may kinalaman sa livelihood skills and employment at personal development. Ang nasabing hakbang ng lungsod ay bilang pagtutuon sa kanilang kampanya na Women Empowerment. Pinanduhan na naturang Center for Women na mahigit 3 milyong piso. Para sa Radio Vision, Dexter Dupagan mula sa Dagupan City, ang Bayan. Maraming salamat, Dexter Dupagan. Puntahan natin kagyatan Radyo ng Bayan. Hello with Nasra. Ani Nasra, Assalamualaikum, konektado ka.
Waalaikumsalam at magandang umaga. Pinatigil muna sa loob ng isang buwan ni Sulu Governor Abuso Cortan II ang pagsagawa ng iba't ibang proyekto sa lalawigan ng Sulu. Ito ay bilang pagpapahalaga sa Holy Month ng Ramadan at upang mabigyan daan na rin ang mga trabahador kung saan ang karamihan sa kanila upang Muslim na upang makapag-ayuno ngayong buwan ng Ramadan. Ayon kay Governor Tan, mahirap para sa kanila trabaho kung sila. Anya, mapabayaan nila ang pagsagawa ng kanilang trabaho. Ipagpapatuloy din agad dagdag panitan ang pagpapatupad ng mga proyekto sa Sulu matapos ang Hari Raya Puasa sa susunod na buwan ng Hulyo. Tiniyak pa niya na matatapos din ang lahat ng mga ito bago ang eleksyon sa 2016. Kabilang sa mga ipinapatupad na proyektong pagpuntaran sa Sulu, ang Farm to Market Road, water system, seaport, truck racing, commercial building, park, multi-purpose hall, drainage system at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay pinondohan higit kumulang 1 billion piso ng national government pamamagitan ng regional government sa ilalim ng panunungkulan ni ARM Governor Mujib Hataman upang makamit ang inaasam-asam na kaunlaran na siyang makakatulong sa pagpapaunlad na rin ng kabuhayan at kalagayan ng mga mamayan dito sa lalawigan ng Sulu. Para sa Radyo Vision, Nash Ano nag-uulat mula sa Holo Sulu Media ng Bayan. Thank you very much, Nasra Ani. 55 minutos, 45 segundos. Makalipas ang alas 6 sa tatlong aparador ng Message Center. Good AM, Sir Franz. Greet ko Abiar family, Iloilo City. From Chai Strikes, Sia Enriquez, Sogod, Vira Catanduanes. Francis, Miss Vivian, salamat po. At si Secretary Prosing aming narinig sa Radio Vision. Ang masipag na kalihim natin, Jasmine Manuel ng Lupon, Davao Oriental. Ma'am Vivian, good morning ka Francis. Nood po ako ng program ninyo always. More power po. Maraming salamat. Good luck. And mula po yan kay Mike po ng Marilao. Maraming salamat po. Greet ko po sila Attorney Romy Kilatan and Mr. and Mrs. Pepe and Lily Paran ng Binangonan, Rizal. Hello po sa inyo. Happy viewing and happy listening. Okay. Samantala, puntahan na natin ang ating kasamang si Ara Perez dyan sa PTV Telestudio. Salamat Francis at Vivian. Pinapurihan ng Association of Southeast Asian Nations ang mga mahuhusay na election practices na ipinatutupad ng Pilipinas. Ayon kay ASEAN Secretariat Deputy Secretary General AKP Moctan, nagsilbing ehemplo ang Pilipinas ng iba pang mga bansa sa rehiyon sa usapin ng kahusayan sa pagsasagawa ng halalan. Inihayag ito ng opisyal, bunsod ng tagumpay ng Pilipinas bilang tanging bansa sa ASEAN na nakapagdaos ng nationwide automated elections. Kasabay nito, kinilala naman ng COMELEC ang kontribusyon ng mga dayuhang election observers sa pagtiyak at patas na halalan sa bansa. Bukas rin umano ang komisyon sa mga mungkahi mula sa iba pang mga bansa para sa patuloy na pagpapabuti ng sistema ng eleksyon sa bansa. Inalunsad naman ng Department of Science and Technology ang isang hybrid road train na inaasahang makatutulong sa pagresolba ng problema ng polusyon at trapiko sa bansa. Narito ang aking ulat. Natural na matanong at maparaan ang mga nasa larangan ng siyensya. Kaya naman imbes na sarilihin ang mga aberya sa MRT at pagkaantala ng PNR, minabuti ng Department of Science and Technology na gamitin makinarya at teknolohiya para buuin ang hybrid road train. Ika nga, umarangkada na sa kalsada ang pinakabagong tren dito sa Pilipinas. Layon ng 45 million peso project na ito na solusyonan ang mabigat na daloy ng trapiko sa urban at rural areas nang hindi nakasisira sa kalikasan. Halos 300 pasahero ang kapasidad ng 5 coaches ng road train na may speed limit na 50 km per hour at fuel savings na aabot sa 20 centavos sa bawat pasahero at bawat kilometro. Sa ngayon, investors at adapters na lamang ang hinihintay ng DOST para tuluyan ng mailunsad ito sa iba't ibang bahagi ng bansa. May mga interesado talaga investor, pero they have to produce so much number, pero yung benchmark. So, maybe 20,000, 50,000 number of cars para sila makapag-produce at a much lower cost. Siniguro rin ng Clark Development Corporation na maraming Pilipino ang magkakatrabaho sa tulong ng proyekto. If you will use me or Clark as a showcase model, then
the configuration that is in any economic zone will also apply to them. Kaya nga ba, kung nangyari at nagawa dito na maganda, kaaya-aya, economical, reliable and safe, itong coaster na to, pwede pong i-replicate ito sa economic zone sa Baguio, sa Laguna, sa Cavite. Para sa DOST, panahon na nga para tayong mga Pilipino na ang umaksyon sa ating mga pambansang suliranin patungo sa pag-unlad. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez. Talaga nga namang napaka-innovative na nating mga Pinoy at handang-handa na nga tayong makipagkompetensya sa ating ASEAN neighbors. At anaway, nabigyan namin kayo ng magandang simula ngayong Biyernes ng umaga. Happy weekend! Ako po si Ara Perez. Balik na sa inyo, Francis at Vivienne. Maraming salamat, Ara Perez. Dito na po mga kaibigan nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Biyernes. Pero po para sa mga katututok lang, maaari po ninyo kaming panoorin mamayang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13 at dito pa rin sa PTV Channel 4. Ako po ang inyong lingkod, Vivienne Gulia. Happy weekend! At ang inyong kagapay, Francis Cancino sa ngalan ng Radio Vision Family, nag-iwan ng isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a nice and fruitful weekend ahead of us. God bless. Until next week, maraming salamat po.